Ako ba? Bakit ko patayin Pilipino? Kasi gusto ko pumatay ng puti. Sila yung may kasalanan, hindi yung Pilipino. Yung ngayon, kung Pilipino ka naman, and you're with drugs, destroying the mga bata, ibang istorya yan. Sinasabi ko naman, tsaka ako nag-warning. At ang warning ko, walang para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yan, papatayin kita. I would like the President to seek the advice of his legal counsel. Kung ano yung sabihin niya sa mga abogado niya sa Malacanang, sundin niya. Ako, I can take care of my own. Kaya kung saan ba yung ICC na yan? Kaya pasalbid sa mga mo. Pakialam nila. When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Nila. Sabi mo sa kanila, puta mo, Dr. D, sabi mo, ninyo. Panahon na brihon natin dito, nagpatayan tayo dito, pulis ko dito, patay dito, patay doon. Patayan tayo ng mga Pilipino. Saan itong mga ito? Where were they? Yung kinakain ng mga anak natin ng droga. Hindi ang droga ang kumakain sa mga anak natin. Saan sila? Sabihin, tapos turuan pati kung anong sabihin nila. Sampalin ko sila. Totoo, kung may makita ako na foreigner magsalita sa akin sa harap na, pag hindi kita sinampal. Ano? Wala mang preso yan. Guilty ka agad. Did you slap this idiot of the associated whatever? No. Pakialam kayo ng pakialam, hindi naman kayo nakakutulong. Because nga, look, idiot, if you are not really an idiot because you are an idiot, sino ba naman gustong pumatay sa kapwa-tao niya? Kung may gusto man akong patayin kayo, kayong pumunta dito sa bayan ko, noong mga minuno namin na walang alam, pumunta kayo dito, you occupied my country for so many years. Spain for 400 years, Americans how many years? And you talk like a huwag akong turuan. Talk about human rights. How many years of oppression? Nagtiis tayo sa mga kamay ng mga banyaga. Tapos kung magsalita ka, no, look who's talking, ika nga. Nga tayong turuan. Ako ba? Bakit ko patayin Pilipino? Kasi gusto ko pumatay ng puti. Sila yung may kasalanan, hindi yung Pilipino. Yung ngayon, kung Pilipino ka naman, and you're with drugs, destroying the mga bata, ibang istorya yan. Sinasabi ko naman, tsaka ako nag-warning. At ang warning ko, walang para-para. Wala akong qualified or condition. Huwag mong gawin yan, papatayin kita. Yun mga boss, tuloy pa rin naninindigan itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban nga dito sa ICC. At ang plano nga ng PBBM administration ngayon mga boss, no, na papasukin nga dito sa ating bansa at imbestigahan ang drug on war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito nga sa Pilipinas mga boss. Pero bago pa man maging Pangulo ng ating bansa itong si Tatay Digong, ay plataforma niya na mga boss, no, itong ngang war on drugs at kanyang tinutuo talaga yan at kanyang ginawa mga boss. Pero para sa akin, hindi naman mali ang ipinaglalaban ni Tatay Digong dahil nga
sa laganap na droga sa ating bansang Pilipinas, pinoprotektahan niya lang tayong mamamayang Pilipino. At ngayon, dahil nga sa bagong administration ay kanila nang iimbestigahan itong si Tatay Digong, mga boss, no? So, ano sa palagay nyo, mga boss? May mali ba sa ginawa ng dating Pangulo? At bakit papasukin ng PBBM administration ang ICC dito sa ating bansang Pilipinas na minsan nang sinabi ni PBBM na walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas?